Magandang araw! Ngayon ay may bago tayong aralin sa mathematics. Ang objective natin at the end of the lesson, the learner should be able to determine the digit given its place value in a two-digit number. Bago tayo magpatuloy, magbalik-aral muna tayo. So encircle the letter that shows the value of underlying digit in each number. So for number 1, 47, ang may guhit ay 7. Ano ang value ng 7? So, 7 yon dahil nasa ones siya na place value. Then, in number 2, 71. Ano naman ang value dito ng 7? So, it is 70 kasi nasa tens ang place value niya. Number 3, 63. Ano ang value ng 3? So, letter A dahil nasa ones ito. Number 4. Sa anong bilang mas malaki ang value ng 1? Okay, so ang sagot dito ay 19. Dahil ang value ng 1 sa 19 ay 10, dahil nga ito ay nasa tens na place value. At ang value naman ng 1 sa 91 ay 1 lang, dahil nasa ones ito. Number 5, sa ano bilang mas maliit ang value ng 8? 84 or 48? So ang sagot ay 48, kasi ang 8 sa 48 ay nasa ones lang, samantalang sa 84 ito ay nasa tens. So ito, ang value ng 8 dito ay 80. Dito, 8 lang. Kaya, mas maliit yung 48. So again, our objective is to determine the digit given its place value in a two-digit number. Ano nga ba ang place value ng isang digit? So ang place value ng isang digit ay tumutukoy sa posisyon ng digit sa numero kung ito ba ay ones or tens. Diba tutukoy natin, ano ang place value ng isang number? Ito ba ay ones o tens? Saan siya nakalagay? Saan ang posisyon niya? Saan ang lugar niya? Okay? Yun ang place value. Kaya nga place from the word itself, place, lugar. Saan ang posisyon niya? Okay, tatandaan nyo, pag place value, ones ba ito o tens? Pero marami pa tayo. Meron pa yung 100, 1,000 dahil grade 1 pa lang kayo. So, hanggang tens lang muna tayo. So, ano naman kapag sinabing value ng isang digit o bilang? So, ang value ng isang digit ay tumutukoy sa actual value ng digit o sa numero na tinutukoy ng place value. Pag sinabing value, ito yung katumbas na bilang. No? Katumbas na bilang ng mga number. Halimbawa, ano ang value ng 4 sa 14? So, ang value niya ay 4 lang. Pero pag binagbaliktad natin, ano ang value ng 4 sa 41? Ito ay 40. Yun yung katumbas na bilang niya. Ngayon, magkakaroon tayo ng, ayan, pagsasanay. So, may show me board ba kayo dyan? Or kaya ay papel? Sulat nyo kung ano yung naiisip nyo. Sagot. So, ipakita sa akin ang two-digit number na may 1 tens at 9 ones. Ano kayang number yung may 1 tens at 9 ones? So, kung nakuha nyo ay, or naisulat nyo dyan ay 19, tama kayo. Bakit po 19? Sabi dito, mayroon daw 1 tens. So, pag titingnan natin yung 19, yung 1 dito ay tens. At yung 9 ay 1. So, ang 19 ay mayroong 1 tens and 9 ones. Next, ipakita ang two-digit number na may 5 ones at 3 tens. Tandaan, huwag malilito. 5 ones, 3 tens. Kung ang sagot nyo ay 35, tama kayo. Kasi sabi 5 ones. So ito yung 5 ones at ito yung 3 tens. Okay? Yan, sana hindi nalilito. Tatandaan nyo, 5 ones. Hindi yan 53. Okay? Hindi porket nauna yung 5 ones at nahuli yung 3 tens, 53 na yan. Titingnan nyo yung nakasulat na place value. Ipakita ang two-digit number na may 4 tens at 0 ones. Ano kaya ito? Kung ang sagot nyo ay 40, tama kayo. 4 tens. So, ito yung 4 tens, 0 ones, at ito yung 0 ones. So, ayun ay 40. Ipakita ang two-digit number na may 6 ones and 8 tens. Ano kayang number yon?
Kung ang sagot nyo ay 86, tama kayo. So, 6 ones. Nandito lagi ang ones, ha? At 8 tens. Nandito ang tens. Okay? So, nasa kanan lagi natin ang ones at nasa kaliwa ang tens. Ipakita ang two-digit number na may 2 ones and 9 tens. Dapat alam nyo lagi ang posisyon ng ones at tens para hindi kayo malilito. So, ang sagot dito ay 92. So, 2 ones. Nandito ang ones. 9 tens. Nandito ang 10. So, hindi yan 29. 92. So, maaari nating matukoy ang digit ng two-digit number base sa place value nito. Okay? Yan. So, ulit, ipakita ang show me board nyo. Magpapakita ako ng number at isulat ninyo ang digit na katumbas ng place value na aking sasabihin. Pagkatapos ay sabihin din ang value nito. Example, 49. Digit ano ang digit na nasa ones place? Sa 49, ano yung digit na nasa ones place? So ito ay 9. Ano ang value ng 9? Dahil ito ay nasa ones, ang value niya ay 9 pa rin. Okay? Yan. Next. 35. Ano ang digit na nasa tens place? Sa 35, alin ang nasa tens place? So, ito ay 3. Okay? Ito ang nasa tens. Itong 5 nasa 1. So, ano ang value ng 3 dahil ito ay nasa tens? 30. Okay? Next, tandaan, pag nasa tens place, 2 digit ang ating magiging value. Kapag nasa ones place, 1 digit lang ang value niya. Kokopyahin nyo lang yung number. Pag nasa tens place, lalagyan nyo lang siya ng 0. Yun na yun. Next, sa 12. Ano ang digit na nasa tens place? Ito ba 1 or 2? So, the answer is 1. Okay? So, ano ang value ng 1? Dahil nasa 10 siya. 10. Okay? So, dadagdagan nyo lang yan ng 0 pag nasa tens place siya. Next, 76. Ano ang digit na nasa ones place? Yun ay tama, 6. O, ano naman ang value nito? Tama, 6 pa rin. O, tandaan, kapag nasa ones place, wala kayong gagawin. Kokopyahin nyo lang yung number, yun pa rin ang kanyang value. Next, sa 80. Ano ang nasa tens place? So, ito ay 8. At ang value nito ay 80. O, 80 pa rin. Kasi yung 1, 0. No? Kaya yun pa rin. Okay, dito naman tayo. Isulat ang nawawalang bilang sa place value chart base sa isinasaad. Okay, ano yung two-digit number na mas malaki sa 57? O, mas malaki sa 57. Yan, pwede yung 67, pwede rin yung 77, 87, at 97. So, yun yung mga two-digit number na mas malaki sa 57 na ang ones niya ay 7 pa rin. Okay? Next. Ano ang two-digit number naman na mas maliit sa 86? Mas maliit sa 86 na may ones na place value. O na may ones na, yung 6 ay ones niya. O, ang kanyang ones ay 6. Mas maliit sa 86, so pwede yang 76. Pwede rin naman yang 66, 56, 46, 36, 26, at 16. So, ang mga number na ito ay mas maliit sa 86. Lahat ito, ang nasa ones nila ay 6. Two-digit number na mas maliit sa 54. Okay, so pwede yang 53. Pwede rin yang 52, 51, at 50. Two-digit number na mas malaki sa 95. So, pwede yang 96. Pwede rin yang 97, 98, at 99. Yan. So, ngayon gawin natin to. Color the place value of the underlined number. So, dito may given na. Ang 4 dito ay ones. O, dito naman, 19. Ano kaya ang place value ng 9? So, ito din ay ones. Kulayin natin. Next, 32. 32, anong place value ng 3? Ito ay tens. Okay? Yan. Next, tama. Dito nakatapat eh. Next,
82. Ano ang place value ng 8? Okay, tens pa rin yan. Next, 47. Ano ang place value ng 7? That is ones. Next, 91. Ano ang place value ng 1? Ones pa rin yan. Next, 66. Ano ang place value ng 6? O, etong 6 na nandito sa kaliwa. Yun ay tens. Okay? Next, 23. Ano ang place value ng 2? That is also tens. And we have last one, 75. Ano ang place value ng 7? That is also tens. Okay? So, paano mo matutukoy ang place value na binigay na bilang na 2-digit number? From left. O, pag nasa kaliwa, ang unang digit ay tens. Okay? Ang second digit niya ay ones place. Pag naman, nasa kanan tayo, ang first digit niya ay ones. At ang second digit ay tens. Okay? Tandaan nyo lang, yung number na nasa kanan, yun ay ones. At yung number na nasa kaliwa ay tens. So, sige. Eto. Isulat kung aling digit ang tinutukoy. Ones place. Alin kaya ang nasa ones na place value dito? 3 or 7? Okay, syempre that is 7. Next. Alin naman ang nasa tens place? 5 or 2? So that is 5. Next. Isulat ang nawawalang bilang sa place value chart base sa isinasaad. So 2-digit number na mas malaki sa 78. Okay, pwede yang 88. Pwede rin yang 98. Next, isulat ang nawawala 2-digit number na mas maliit sa 72. So, pwede yang 71 at 70. 2-digit number na mas maliit sa 35. So, pwede yang 34, 33, 32, 31 at 30. So, sana ay may natutunan kayo ngayong lesson natin, no? So, balikan nyo lang kung medyo nalito kayo kasi kailangan talaga ito ng matinding analyzation. Okay, hanggang sa muli. Paalam!